Another day, another J. Fern's wife story. Nung isang araw pagising ko ay umuulan. Madaling araw pa daw nagumpisang umulan, kaya pala maganda ang panahon. Medyo malamig. Nung mga nakaraang araw kasi ay umagang-umaga pa lang ay pawisan na sa init ng panahon. Mukhang maaga ang tag-ulan ngayon dahil April pa lang ay naulan na. At dahil umulan, madaming nalaglag na namang mga tuyong dahon ng mangga. Pagkatapos nga naming magpatuka ng mga manok, ay nagwalis ako ng mga nalaglag na tuyong dahon. Tumila na nga ang ulan at sumikat na rin ang haring araw. Akala ko tuloy-tuloy na ang pag-ulan. Nakalibre naman ako ng pagdidilig ngayon dahil nabasa nga ang lupa. Kapag hindi na ulit umulan ngayon, ay bukas magdidilig ulit ako. Papunta na ulit sa manukan si J. Fern at titingnan niya ang mga manok doon. Pero bago pupunta sa manukan si J. Fern, sinabihan ko munang linisan ang solar panel namin. Paniguradong madumi na yon dahil nabasa yung mga alikabok na nasa ibabaw ng solar panel. At nung pababa na nga siya sa bubong, nakita niyang may mga bunga pa rin ang Indian mango. Pinakuha niya sa akin yung panungkit at kukuhanin na daw ang mga Indian mango at baka manlaglag na daw dahil mga nahihinog na. Madami pa daw sanang bunga kaya lang hindi abot ng panungkit na ginawa niya dahil maiksi lang ang tangkay. Medyo maliliit na yung mga nasungkit na Indian mango ni J. Fern. Pagkatapos ng manungkit ni J. Fern ay pumunta na siya sa manukan. At dahil umulan, nilipat ko sa kubo yung scratch pen na pinaglalagyan ko ng mga sisiw. Baka kasi umulan ulit para hindi sila mabasa. Kinuha ko na nga sa multipurpose pen ang mga sisiw at ililipat sa scratch pen. Mabigat na rin ang mga sisiw kaya kalahating sisiw lang muna ang una kong nilipat bago ko binalikan ang kalahati. 20 heads ang mga sisiw na yan at kapag nilagay ko silang lahat sa screen ay mahirap bitbitin dahil mabigat. Maliliit lang silang tingnan pero mabibilog ang katawan nila at mabibigat. Nilagay ko na nga rin ang pakainan nila para hindi na sila magkagulo sa scratch pen. Pagkatapos itong Ding Fair 5K sweater cockerel naman ang nilagay ko sa scratch pen. At pagkatapos ito namang Golden Boy baby pullets ang nilagay ko sa scratch pen. At dahil sa pabago-bagong panahon, kailangan malakas ang resistensya ng mga sisiw kaya Multilite Premium ang pinainom ko sa kanila ngayon. Ang Multilite Premium ay may anti-stress formula para kahit magpabago-bago man ang panahon ay hindi nagkakasakit ang mga manok. Kaya lagi namin binibigyan ang mga manok namin ng Multilite Premium para iwas sila sa sakit. Sa Multilite Premium, umaraw man o umulan, walang atrasan. Ito naman ang aming bulik. Anak yan ng aming white brood hen at possum sweater brood cup. Medium station ang aming bulik. 10 months old na yan at tatay na siya. Madami pang itlog na nakasalang sa incubator yung inahin na binaban niya. Ito naman yung aming Golden Boy Gilmore brood hen. 7 pa lang yung itlog niya pero lumimlim na siya. Pero ngayon baka 8 na ang itlog niya. Yung ARL Right Nose Sweater naman namin ay umaga pa lang nasa pugad na rin. Malamang ito ay malapit na ring lumimlim. Pati yung isang ARL Right Nose Sweater namin ay nasa pugad din ng maagang maaga. Bumaba na lang ngayon at tumutuka na. Ay, kung tumuka. Pag yan mamayang gabi, natulog na sa pugad niya, lilimlim na rin yan. At nung bandang tanghali na nga ay nagsimula ng mag-itlogan ang mga inahin na nasa fly pen. Itong Ding Fair 5K sweater ay may itlog na sa baba. Kinuha ko na nga agad at baka maiputan pa ang itlog. Yung sandok na nilagyan ko ng mahabang hawakan ang pinangkukuha ko sa itlog para hindi magulo ang mga manok. Pupunasan ko lang itong itlog bago ilagay sa chiller. At itong isang 5K sweater brood hen namin kanina, nakayup-yup lang yan dyan sa gilid. Ngayon may itlog na rin. Masipag mangitlog itong 5K sweater namin, halos araw-araw siyang nangingitlog. At yan, habang kinukuha ko ang itlog niya, ay walang pakialam ang inahin. Kaya yung sandok ang pinangkukuha namin ng itlog para hindi maglilipad ang inahin. Alas 2 pa lang, mga gutom na, kakarisi lang ng ano yan. Gusto ko. Ito naman yung mga anak ng Ding Fair 5K sweater na mga unang itinali sa cording area. Nakakatuwa sila dahil malalaki na. Banda dyan ng early bird. Hapon na naman at mukhang gutom na ang mga manok na nasa range area. At habang nagkakape nga si J. Fern, lapit na ng lapit sa kanya ang mga baby stag. Itong bagsiklang baby stag na ito ay sanay na sanay kay J. Fern. Laging lumalapit sa kanya yan pag nasa range area siya. Mukhang gutom na nga at nanghihingi na ng patuka kay J. Fern. Maya-maya nga ay dumating na si Richard at may dala ng feeds. Nakatingin sa kanya ang mga baby stag at naghihintay na ilagay sa kanilang pakainan ang feeds. Kunti-kunti lang, Chad. Huwag mo yung ilahat yung ano na yan. Tama na.
Pagka naubos na uli sa kalagyan ng ano. Gutom pa yung mga yan. Sige pa, dagdag mo pa yan. Tama na. Ilagay mo doon, Chad. Doon sa may damuhan na yun para hindi yan. Tapon mo na yan. Kinapunan nga pagdating ni J. Fern ay inilabas niya ang mga itlog na nasa chiller at isasalang kinabukasan. Sa tray lang muna namin inilalagay ang mga itlog na galing sa chiller at hinahayaan naming matuyo ito bago isalang sa incubator. Madami ng itlog dyan, yung inahin na binabhan ng bulik, sana mapisa lahat. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!